Maligayang pagbabalik sa ating lahat, klase. Tayo muling nasa Araling Palipunan, Baitang 4 at ang ating bibigyang pansin ay patungkol sa relatibong bisinal at insular. Mahalaga ang mga bagay na ito sapagkat ito'y nakatutulong upang higit nating matukoy ang kinalalagyan ng isang bansa o ng isang lugar sa loob ng mapa o sa loob ng globo. Ano nga ba ang relatibong bisinal at ano rin ang relatibong insular? Halika't alamin natin ang lahat ng ito. Kapag sinabi nating relatibong bisinal, ito ay tumutukoy sa kalupaang nakapaligid sa isang lugar o bansa. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa mga anyong lupa o maari ring tumutukoy sa mga kalupaang malapit sa isang bansa. Sa katunayan, ang relatibong bisinal din ay tumutukoy sa mga bansa o mga kapitolyo na malapit sa isang lugar o sa isang bansa. Lagi nating tatandaan na kapag ito'y bisinal, ibig sabihin malapit na mga kalupaan o mga lupa tulad ng bansa at mga kapitolyo sa isang bansa. Bigyan natin ng isang halimbawa. Isa sa magandang halimbawa nito ay ang relatibong bisinal ng Pilipinas. Tingnan nating mabuti ang mapa. Makikita ang bansang Pilipinas at ilan sa mga bansang malapit sa Pilipinas tulad ng Taiwan, Vietnam, Cambodia, nariyan din ang Malaysia at Singapore. Ngunit tukuyin natin kung ano nga ba ang relatibong bisinal ng Pilipinas. Pag sinabi nating nasa hilaga, ang nasa hilaga ng ating bansa ay ang Taiwan at China, sapagkat ito ay ang mga kalupaan o mga bansa o mga kapitolyo na malapit sa ating bansa. Sa timog naman ay makikita ang Indonesia, samantalang sa kanluran ay nariyan ang Vietnam at sa silangan ay ang Palau. Ngayon ay alam na natin ang relatibong bisinal, alamin naman natin ang relatibong insular. Kung kanina ang sinabi natin sa bisinal ay mga kalupaan, ang relatibong insular naman ay mga nakapaligid na mga katubigan sa isang bansa. Ito'y maaring nasa forma ng anyong tubig tulad ng dagat, karagatan, lawa at marami pang iba. Sa katunayan, ang relatibong insular ay tumutukoy sa mga karaniwang mga anyong tubig na kinabibilangan ng tulad ng sinabi natin kanina, dagat, karagatan at ilog na maaring pagkuhaan ng kanilang pagkain at inumin sa araw-araw. Bigyan natin ng isang halimbawa ang relatibong insular. Ang halimbawa ng relatibong insular ng Pilipinas. Tingnan natin ulit na mabuti ang mapa ng Pilipinas. Kung makikita natin ay may mga anyong tubig na nakapaligid dito. Nariyan ang Philippine Sea, South China Sea o West Philippine Sea sa kasalukuyang panahon at ang Celebes Sea. Kung kaya tukuyin natin kung ano nga ba ang mga relatibong insular sa mga nakapaligid na mga direksyon. Kung titingnan natin mabuti, nasa silangan ng Pilipinas ang Philippine Sea, samantalang nasa kanluran naman ang West Philippine Sea. Kung titingnan naman natin ang hilaga at timog, nasa timog ay ang Celebes Sea at nasa hilaga naman ay ang Bashi Channel. Makikita natin na mahalaga ang relatibong bisinal at insular sa pag-aaral ng heograpiya sapagkat ito'y nakatutulong upang tukuyin, alamin ang mga malapit na mga lugar, bansa, anyong tubig at anyong lupa sa isang bansa. Nawa kayo'y may naunawaan sa ating naging talakayan para sa mas malawak na nalalaman at pagtalakay patungkol sa relatibong bisinal at relatibong insular. Narito ang ating sanggunian na maaari ninyong gamitin upang higit na lumawak ang inyong kaalaman. Hanggang sa muli, paalam!